Hindi pa kumakain ang bata mula kahapon, ngunit hindi bago sa kanya ang gutom. Mas mabigat ang katahimikan ng gubat ngayong araw. Punit ang tsinelas, maalikabok ang kamiseta, at mas maliit ang pag-asa kaysa dati. Gayunman, naglakad siya na parang may hinahanap na nawala. Tinatawag siyang malas ng mga tao sa bayan na parang laging may kasamang problema ang kanyang anino. Pero hindi siya tumigil sa paniniwalang pwedeng magbago ang buhay. Kinabukasan, pumasok siya ng mas malalim sa gubat, naghahanap ng bakal na pwedeng ibenta, pabulong na humihingi ng tawad sa kanyang inang pagod. May lagnat ang ina sa loob ng ilang araw, nakangiti pa rin ng mahina, sinasabing, ayos lang tayo, habang tinatago ang takot sa kanyang mga mata. Bawat hakbang ng bata ay hindi para sa sarili, kundi para sa gamot, pagkain, para sa ina na hindi kailanman hinayaang siya'y matulog ng gutom. Hanggang sa nakita niya ito. Isang lumang kotse, kalahating nilamon ng mga baging. Kinakain ng kalawang ang katawan, parang nakalimutan ng panahon na buhay pa ito. Basag ang mga bintana, kupas ang pintura, patag ang gulong, parang kwentong iniwan bago matapos ang wakas. Dahan-dahan siyang lumapit, malakas ang tibok ng puso, dahil natututo agad ang mga batang mahirap na ang mga kakaibang bagay ay maaaring panganib. Ngunit may humihila sa kanya palapit, parang kapalaran na binubulong ang kanyang pangalan sa mga puno, sinasabing mahalaga ang sandaling ito. Hinaplos niya ang malamig na bakal, nanlaki ang mga mata, at napansin na bahagyang nakabukas ang trunk, sapat para makita ang dilim sa loob. Lumaban ang kuryosidad sa takot sa kanyang dibdib, at maingat siyang yumuko. Hindi alam na magbabago nito ang kanyang pamilya magpakailanman. Nanginig ang kanyang mga kamay sa kalawangin na gilid, mabagal at nanginginig ang hininga, parang ang hangin mismo ay nagbababala na umatras na siya ngayon. Sinabi niya sa sarili na isa lang itong lumang kotse, basura lang, bakal lang. Ngunit kumakabog ang puso na parang may panganib na humihinga sa loob. Naalala niya ang mga kwento ng magnanakaw na nagtatago ng bagay, gulo sa pulisya, at mga batang mahirap na napaparatangan sa hindi nila ginawa. Sandali siyang muntik ng lumayo, iniisip ang inang may sakit na naghihintay, mas kailangan siyang ligtas kaysa matapang. Ngunit may mahinang tunog mula sa trunk, mahina at basag, parang may umiiyak na walang lakas marinig. Ang takot niya ay naging iba, ang uri ng takot na dumarating kapag may kapwa-tao na maaaring nasasaktan at nag-iisa. Nilunok niya ang kaba, pabulong na, ala, tulungan mo ako. Gaya ng ina kapag mabigat ang buhay. Ginamit ang dalawang kamay, itinulak niya ng kaunti ang trunk. Malakas ang kalabog ng bakal, umalingaw sa tahimik na gubat. Lumipad ang alikabok sa kanyang mukha, at ang amoy sa loob ay mamasa-masa, hinalo ng bagay na nagpapahigpit ng dibdib. Tinakpan niya ang ilong gamit ang manggas, inaayos ang mata sa dilim, pinipilit ang sarili na huwag tumakbo ngayon. Unti-unting lumitaw ang mga hugis sa anino, at ang unang nakita ay nagpahinto sa isip bago pa makagalaw ang katawan. Hindi pera, hindi bakal, hindi kayamanan. Isang maliit na hugis na parang batang nakayuko sa loob. Sandali siyang natigilan dahil hindi gumagalaw ng tama ang maliit na katawan sa trunk. Isang batang babae, nakayuko ng mahigpit, maruming damit, tuyong labi, parang matagal nang binalot ng takot bago pa siya dumating. Dikit ang buhok sa mukha dahil sa pawis, at mahina ang paggalaw ng maliliit na daliri, parang nilalabanan ang antok na kinatatakutan. Nakalimutan niya ang gutom, nakalimutan ang bakal, nakalimutan ang lahat, dahil may anak ng iba na nakulong sa lugar na hindi dapat para sa bata. Hoy, gumising ka, bulong niya, nanginginig ang tinig, takot siyang hawakan, ngunit mas takot na wala siyang gawin. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng bata, malabo, puno ng takot muna, sa kakalituhan, parang inakala niyang isa na namang panganib ang dumating. Hindi kita sasaktan, mabilis niyang sabi, gaya ng ina kapag pinapakalma siya sa bagyo at dilim ng gabi. Sinubukan ng bata magsalita, ngunit tuyong tunog lang ang lumabas, at tinamaan siya ng matinding guilt, habang buhay na iisipin ang muntik na niyang paglayo. Tumingin siya sa paligid ng gubat, napagtanto na mas malaki ito kaysa sa kanya, mas malaki kaysa kahirapan, mas malaki kaysa takot. May nag-iwan sa bata dito, at ang kaisipang iyon ay nag-apoy sa kanya, dahil ang mga bata ay hindi bagay na pwedeng itapon. Nanginig ang mga kamay, ngunit maingat. Boses na puno ng takot at pagmamadali. Sinubukan ng ina niyang umupo, mahina ngunit gising, nanlaki ang mga mata nang makita ang batang babae sa kanyang bisig. Sandali lang, dumaan ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Wala silang kahit ano. Ngunit agad itong napalitan ng mas matibay habag. Ilapag mo siya rito, mahina niyang sabi, inalis ang sariling kumot, pinili ang kabutihan kahit nanginginig sa lagnat. Sa maliit na silid na iyon, tatlong marupok na buhay ang nagsama, at tahimik na nagbago ang direksyon ng kapalaran ng walang pahintulot. Dahan-dahang hinaplos ng ina ang noo ng bata, mainit ang sariling kamay dahil sa lagnat, ngunit nanatiling kalmado at matatag ang tinig. Takot ang batang ito, bulong niya, higit pa sa sakit, binabasa ang kirot na tanging mga ina lang tila kayang makita. Nagdala ng tubig ang bata sa baso na may bitak, iniabot sa labi ng dalagita na parang pinakamahalagang regalo sa mundo. Dahan-dahan siyang uminom, hindi inaalis ang tingin sa ina, naghahanap ng panganib, ngunit unti-unting nakahanap ng ligtas na kanlungan. Anak, ano ang pangalan mo? Tanong ng ina, maingat na inaayos ang buhok sa mukha ng bata, gamit ang nanginginig na daliri. Mahina ang bulong ng dalagita, halos hindi marinig, at bumagsak ang luha sa kanyang pisngi, parang sa wakas naramdaman ang takot na may boses. Napalingon ang bata, sumisibol ang guilt sa dibdib, sa bawat sandaling inisip niyang siya ang pinakamasama ang buhay. Alam niyang may mga magulang na nawawala ang batang ito. O baka may taong nagkulang sa kanya sa paraang mahirap isipin. Malakas ang ubo ng ina, tinatago ang sakit, ngunit sinabi pa rin, hindi natin siya pwedeng itago. Kailangan nating humingi ng tulong. Tumango ang bata, takot sa pulis, takot sa mga tanong, takot na baka kahirapan ang magmukhang kasalanan nila. Ngunit nang mahigpit na kumapit ang dalagita sa kanyang manggas, natalo ang takot ng mas malaki kaysa sa kanya. Wala silang kahit ano. Ngunit gabing iyon, pinili nilang buhatin ang pasanin ng iba na parang kanila. Tahimik ang gabi, ngunit hindi dumating ang tulog, dahil bawat maliit na tunog ay nagpaalala sa bata na baka may bumalik. Umupo siya malapit sa pinto, hawak ang sirang patpat, nagbabantay na parang sundalo, kahit balat at buto lang ang katawan. Nagising ang dalagita, umiiyak mula sa masamang panaginip, at niyakap siya ng ina, binubulong ang mga dasal sa kanyang buhok. Doon nakita ng bata ang bagay na hindi niya malilimutan. Ang pagmamahal ay hindi nagtatanong ng dugo bago magprotekta. Ngunit pumasok ang guilt sa kanyang dibdib, mabigat at matalim, dahil naalala niya ang isang bagay mula sa mga nakaraang linggo. Nakita na niya ang kotse na iyon dati sa tabi ng highway, ngunit binaliwala, iniisip na problema iyon ng mayayaman. Ngayon, nag-aalab ang alaala, at bulong ng pagsisisi na baka matagal nang naroon ang dalagita. Tahimik na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tinuruan siya ng kahirapan na mabuhay, ngunit ngayong gabi tinuruan din siya ng pananagutan. Dapat tiningnan ko, sabi niya sa ina, nanginginig ang tinig. Baka nagdusa siya dahil natakot ako. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kanyang kamay at sinabi, mali lang kapag hindi ka kumilos matapos mong malaman. Kumilos ka ngayon. Ngunit nanatili ang guilt, naging pangako sa loob niya na hindi na siya lalampas sa taong nangangailangan. Pagsapit ng umaga, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong. Tungkol ito sa pagtama ng mali. Dumampi ang liwanag ng araw sa silid, ngunit matibay na ang desisyon ng bata bago pa dumating ang araw. Hinugasan niya ang mukha, naroon pa rin ang takot, ngunit mas mataas ang tapang dahil ang pagtakbo ngayon ay doble ang pagkabigo. Mahina ngunit proud na tumango ang ina, habang naghahanda siyang pumunta sa istasyon ng pulis kasama ang dalagita. Tinitigan sila ng mga tao sa daan, hinuhusgahan ang punit na damit, hindi alam na may dalang kwento ng kaligtasan. Sa istasyon, nanginginig ang tinig, ngunit ikinuwento niya ang lahat, ang kotse, ang gubat, ang trunk, ang sandaling nakita niya ang bata. Unay may pagdududa ang mga opisyal, sanay na maghinala sa mahihirap at muling bumangon ang lumang takot. Ngunit biglang hinawakan ng dalagita ang kanyang kamay at nagsabi, iniligtas niya ako. At nagbago ang silid sa isang hininga. Mabilis na kumalat ang balita na may nawawalang bata, dinukot ilang araw na ang nakalipas sa lungsod. Dumating ang tunay na mga magulang, umiiyak, lumuhod, niyakap ang anak na parang bumalik ang buhay matapos nakawin. Tahimik lang ang bata, ang guilt naging ginhawa, alam niyang hindi niya binaliwala ang kapalaran nang tawagin siyang kumilos. Sinubukan ng mayamang ama na mag-alok ng pera, ngunit tumingin muna siya sa ina, natutunan kung ano ang tunay na dangal. Nakita ng mundo ng araw na iyon. Ang pinakamahirap na puso sa silid ang may pinakadakilang yaman.
Ayaw umalis ng dalagita sa kanyang tabi, mahigpit ang kapit sa kanyang kamiseta, takot na mawala ulit ang kaligtasan. Walang tigil ang pag-iyak ng ina ng bata, nagpapasalamat sa mahirap na batang gumawa ng bagay na hindi nagawa ng matatanda na may kapangyarihan. Inamin ng mga opisyal na konektado ang kotse sa kaso ng kidnapping na matagal nilang hindi malutas. Tahimik na nakinig ang bata, napagtanto na inilagay siya ng kapalaran sa lugar na hindi kayang abutin ng pera, kamera, o sistema. Ngunit sa loob niya, patuloy na bumubulong ang guilt tungkol sa nakaraang araw. Dumaan siya sa parehong kotse nang hindi tumitingin. Ngayon, nauunawaan niya. Minsan, nagtatago ang kasamaan sa mga karaniwang lugar, at ang tapang ay ang pagtingin kahit natatakot. Tinitigan siya ng mayamang ama, nakikita hindi ang kahirapan, kundi ang lakas na hindi mabibili o maituro sa sariling tahanan. Dumating ang mga reporter, kumikislap ang mga ilaw, ngunit nahihiya ang bata, nais lang bumalik sa maliit na bahay at ina. Gayunman, nagsalita siya ng isang pangungusap na nagpatahimik sa ingay. Walang batang dapat maiwan mag-isa, kahit sino sila. Mabilis kumalat ang mga salitang iyon, hindi dahil perpekto, kundi dahil galing sa tunay na puso. Sa pagliligtas ng isang buhay, hindi namamalaya ng mahirap na bata na binago niya ang maraming pusong nakalimot kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao.